Mga ka-partners, minsan lang naitampok sa ating Muting Channel ang kwento ng buhay ni Ate Jessica. Si Ate Jessica na patuloy na lumalaban sa kanyang karamdaman. Tanging sa paglalabada ang pinagkukuhanan ng income para makaraos sa pang-araw-araw. Labandera dati ang trabaho. Labandera dati ang trabaho. Tapos sana hindi siya magbago hanggang sa tumanda. Ayaw niyang umalis. Sobrang mahal ka. Kaya yung asawa ko, dati, walang trabaho yun. Ako ang... Ay, ikaw lang yung nagtatrabaho talaga. Ako. Sa ganitong edad ko ngayon, bumigay na. Yun. Hindi na may balik sa dati. Ilang taon na po kayo ngayon? 44. 44. Paano? Ngayon, tuluyan ang namaalam si Ate Jessica. Paano ipagpapatuloy ng dalawang magkapatid? Ngayon wala na ang kanilang ina. Sabi sa akin ni mama na huwag ko na pababayaan to. Ang buong kapatid mo? Opo. Pero nung pumunta yung kapitbahay namin, humingi siya ng tulong. Kaya yun. Yung naki-CR dito? Opo. Kaya yun, isinugod na namin siya sa hospital. Yung pamangkin na ni mama, may naririnig ako na umiiyak. Pinuwi lang pala ako niya ng mga time na yun. Si Joey the Great, hindi ka pagpapalit, handang tumulong at walang iniingat. Magandang hapon po mga kalingap. Open nga Pasko. Open nga Pasko sa atong mga kasangkatan. Mga kasangkayan, pero malungkot ang Pasko. Ito po yung ginagawa namin, Paskong paglingap. Yes. Para kay Nanay Jessica. Mga ka-partners, kung bago pa lang po kayo, huwag niyo makalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at syempre, pa-subscribe na rin po natin Facebook page. Padami na rin po kay Kuya Bar, kay Ate Natin Kalingap Prab. At syempre, welcome back po sa ating YouTube channel. Balikan po natin si Nanay Jessica, mga ka-partners. Siya po yung isa na nabalag po natin dito sa Baybay na natulungan po natin. And then ito, merong nangyari. Kahit pa paano mapapunta natin ng konting tulong. Ay, sa si ate? Ate na si Ate Jessica. Hello po. Para may ilog. Naginulat pa naman ang China. Nagpa-Bicol kasi kami. Oo. Pa-Bicol? Oo. Ate, kumusta? Ate, salud. Nanay. Hello po. Ay, saan ko pupunta? Hello kuya. Merry Christmas. Sige kuya, dyan ka lang kuya. Dito ka lang. Yan. Hello. Hinintay daw kami. Ni mama mo. Tapos, karating lang din namin, nagpa-Bicol kami. Ilang rin kami doon sa Bicol, ilang linggo. Ito si kuya, asawa. Ayan, thank you kuya. Kumusta kayo? Kumusta ang Pasko niyo? Okay, correct. Pero, siya yung kapatid mo? Siya yung nangangalakal? Lagagin ng mic. Siya yung nangangalakal na 15 years old? Opo. Bata po. Kumboy. May dala kami. Uy. Kunting tulong. Buot nga dito sa vlogger. Okay lang, sige lang. Hayaan mo na sa tulog. Puyat siya. Kunting tulong galing sa The Great Temoray nun. Pasensya na kayo ha. Tapos ito, mayroon kaming kape. Sukal. 3 kape. Tapos 2 cream. May mga kutkutin. Pasensya na. Ayan. Paano nangyari kay Ate Jessica? Kasi nung 19. Oo. Ngayon pa lang. Yung 19 kasi, mga banda, alauna tayo. Oo. Sabi niya, nakukuha ko pa lang yun, pawas kong handog doon sa St. Michael. At pinakuha sa akin ni mama.
Tapos nung pagdating ko dito, nung nag-CR yung kapitbahay namin, si ang Tigay, daw, nung nakita daw dito si mama, medyo iba na daw yung ng mata niya. Tapos pagkatapos daw sumiyar ni Ate Iday, pinuntahan daw doon si Ate Mari. Dito nag-CR Opo. sa inyo. Pinuntahan daw doon ni Ate Mari. Tapos sabi daw ni Ate Iday na kailangan na daw ni mama i-admit. Admit sa hospital. Tapos pumunta naman dito si Ate Mari. Tapos tumayo daw agad si mama. Tapos sabi daw ni mama kay Ate Mari, tulungan mo daw ako, sabi ni mama. Tapos Hindi siya ng tulong? opo, tapos Kay auntie mo? sana pero nung mga time na yun, pumunta dito yung pamangkin ni Papa, si Ate Linlin. Sabi ni Ate Linlin na kailangan na daw ni mama ipa-admit sa hospital. Tapos yung sinagot lang ni mama, ayaw ko daw kasi baka daw lang siya na turukin lang daw siya ng pampapatay doon. Hindi siya pumayag. Ayaw niya magpa-admit? Opo. Pero nung dumating na si Ate Mari, tapos pinuntahan ako sa bahay na i-admit ko na daw si mama. Tapos tumayo din ako. Tapos sabi ko kay mama, sabi ko kay Ate Mari, sige pupunta ako mamaya kasi kumakain kami. Tapos pinuntahan ko dito si mama. Sabi ko kay mama na i-admit ko na siya. Tapos nung pumunta na kami sa hospital, nung papunta pa lang kami doon, kasi nakamotor lang kami noon eh. Nanghiram lang kami ng motor sa papa niya para may punta si mama sa Madala sa hospital. Hindi nag-tricycle dito papunta doon? Tapos sabi sa akin ni mama na huwag ko daw pababayaan to. Kung kapatid mo? Kasi daw, pag merong mangyari masama sa kanya. Tapos sinuway ko naman siya. Sabi ko sa kanya, ma, sabi ko, wag ka naman ganun. Sabi ko sa kanya, wag ka naman magsalita ng ganyan, sabi ko. Gagaling ka din naman, sabi ko sa kanya. So, yun. Nung pumunta na kami sa hospital, sa emergency room, doon lang muna siya inilagay sa ISO. Doon sa ER. Sa operation? Isolation. Isolation area. Doon lang muna siya inilagay. Tapos inoxygenan siya kasi Nahirapan siya huminga. tapos pinatanggal din niya kasi okay na daw yung paghinga niya. Tinanggal naman nung nurse. Tapos nilagyan na din siya ng Yung mga swero dito. Para yung dextrose, magdi-dextrose siya. Tapos gusto sana niya uminom ng tubig, kaso bawal daw sabi ng nurse. Oo. Bawal pa daw siya uminom. Kaya sabi niya, sige po. Nung pinunta na siya sa ward, sa medicine ward, nung pumunta na kami sa medicine ward, sabi ko sa kanya, ma, bibili lang muna ako ng pagkain kasi nagugutom na nila ako. Labas ka ng hospital. Tapos, nakita ko si Ate Taba yung pamangkin ni mama. Nakita ko. Tapos, yan din sana yung mababantay doon sa hospital. Kay mama mo. Kasi uuwi din ako sabay. Magpapalitan kayo. Ayun, nung pumunta na kami sa medicine ward kay mama, sabi ko kay mama, nauuwi muna ako kasi yung anak ko, papadede ako, sabi ko. Kasi ayaw daw dumidi ng Ng bata, ng anak mo. Okay. Sa bote. Sa bote. Ayaw niya. Kaya sinundo niya ako. Tapos sabi ko kay mama na uuwi muna ako, sabi ko. Tapos bukas na ako Maga mabalik. Oo. Sabi ko hanggang magumaga, sabi ko. Sa mga katuwid, ilang araw siya sa hospital? Siya lang. Bilis lang Tapos, ayun, sabi niya sa akin, sige, sabi niya, umuwi ka daw muna kasi yung anak mo. Tapos, ayun, tapos sabi pa nga niya,
sa papatid din siya ng yan yung electric fan kasi mainit daw doon. Kaya Pero nung bago siya ma-hospital, yung dito pa lang kayo, wala kayo napapansin na sintomas sa kanya? Normal naman siya, o? yung sumasakit na yung tiyan niya. Oo. Na sinasabi sa iyo na dire-diretso na yung sakit. Dire-diretso na. Tiyan niya. Kaya pinunta na namin sa ospital, sinugod na namin. O pero nung ayaw niyang magpadala nung una, ayaw niya muna. Ayaw niya. Sinabihan na kasi yan ni Ate Linlin. Oo. Pamangkin ni Papa, sinabihan na yan. Kaso ayaw niya. Pa-admit na doon. Ayaw niya. Pero nung pumunta yung kapitbahay namin, humingi siya ng tulong. Ah. Kaya yun, Yung naki-CR dito. sinugod na namin siya sa hospital. Pero nung time na yun, nung gabi, nung umuwi na ako dito para magpadede, tapos nung matutulog na sana kami, may naririnig ako, yung pamangkin na ni Mama, may naririnig ako na umiiyak. Tapos sabi ko sa kanya, sandali, sabi ko. Tapos pumatok yung kapatid niya. Sabi na may naghahanap daw sa akin. Tapos ayun, nakita ko na si Ate Taba na. Yung naiwan bantay doon. Sabi ni Ate Taba sa akin, wala na daw si Mama. Siya nagbalita sa iyo. Wala na daw si Mama. Di pa nga ako naniniwala nun eh. Sabi ko kasi, pinauwi lang pala ako. Pinauwi lang pala ako. Kumbaga pinagpahinga ka lang niya. Para hindi mo makita yung paghihirap niya. Para hindi mo makita. Pinauwi lang pala ako dito sa bahay. Siguro ko siguro ko ito yung way para maibsan na rin yung kanyang paghihirap. Kanyang pagod. Kasi ang tagal niya nang nilalaban yung sakit. Walang kakayahan makapagpagamot po sa Ate Jessica. Mga partners. Kasi nung interview namin dito, ramdam ko na yun eh. Sa kanya sabi ko, kahit si kanina, yung pag-interview sa kanya, ramdam na rin niya yung, may napapansin na rin siya sa sarili niya. Kumbaga pinagtatakpan niya lang yung kanyang sakit. Sabihin lang ni Mama kaya, Ate Taba, nung pamangkin ni Papa, ay di Mama, sabi niya, Taba, sabi naman niya, bakit daw ate? Sabi naman ni Mama na, huwag daw kami pamapaya. Tapos yun, nung natutulog na si Mama, tapos ginigising niya, di na Nagigising. tapos tumawag agad siya ng Tapos, Wala na talaga. Opo. Di bali pagdating doon, wala na doon sa admitting room sa Wala sa ER, wala na. Gising. Ward, andun na po siya sa morgue. Sa morgue na. Ayun Wala po niya ng mga time na yun. ang nakakalungkot. Para siguro ko ito yung way para hindi ka masyadong masaktan, hindi mo makita yung kanyang pag-aaral. Pero sa ngayon, ano yung plano ninyo dito? Kuya, tuloy-tuloy kayo dito. Tutuloy kayo dito. Kayo yung magtutuloy dito sa bahay. Nagsabi niya rin, dito daw yung Oo, dito. Kung ano yung pwede mong gawin, naayusin ko para kahit paano maging komportable. Pagpatuloy nyo yung nasimula ng pamilya. Kasi basta kung ano yung mga oportunidad na pwedeng makatulong sa atin para magtuloy-tuloy yung buhay natin, huwag tayo susuko. Huwag tayo susuko kasi maraming mga oportunidad na pwede makatulong sa atin sa paligid natin. Madiskarte lang tayo kailangan sa buhay natin. Nandito na tayo eh. Dumating na sa point na panibagong buhay, panibagong pagpapamilya na tayo. Kaya magtulungan na lang siguro. Magtulungan. Kasi yung pagmaba. Yung nangyari kay Ate Jessica, siguro ko tanggapin na lang natin. Mahirap po sa mahirap. Mahirap yung mawala ng isang ina. Naranasan ko rin yun, mawalan din ng tatay. Napakahirap, masakit. Masakit, lalo na sila yung siya nag-aalaga sa atin. No? Sila yung gumagabay sa atin, sila yung nag-a-advise sa atin pag nagkakamali tayo. Mahirap. Pero ito, wala tayong magagawa. Kailangan natin tanggapin kung ano yung mga nangyayari. Kasi lahat naman tayo halos hirap lang natin yung buhay sa Panginoon Diyos. Kaya dapat habang gamit pa natin yung buhay na hiram natin sa Kanya, magtuloy-tuloy tayo sa paggamit ng mabuting gawa. Di ba? Huwag tayo gagawa ng masama. Para sa ito paano, hindi tayo
mapang-anuhan ng loob. Kailan yung ano yan, yung living? Sa 28 pa. Paano yung ano yan, yung proseso ko? Kompleto na yung sa ayos na. Very good. Sila kasi namin Yung sa cemetery, bayaran, okay na lahat. Bayad na. Bali ang ano na lang sa simbahan o ano. Sa simbahan, yung pagpawin sa hindi pa ko rin. Oo, madali na lang yan, siguro. Eh sa 28, baka kasi sa Cavite ako, nandun kasi lahat ng mga anak ko, baka doon ako mag New Year. Hindi ko lang alam kasi hindi ko rin alam kung anong pasya ko. Para nandun na yung mga anak ko eh, sabi ko susunod ako, baka hindi na ako makasuporta ako sa pagdating sa ano. Ito kahit papano, nagpunta kami dito, nagapan namin. At salamat doon sa nag-message sa ating Facebook page, at pinaalam niya na ito nga si Ate Jessica meron nangyari sa kanya. Maraming salamat sa iyong kabutihang puso. Ito pong handog po namin sa kanya, mga kapartners. Ito po yung kahit papano na itatabi-tabi namin yung aking grupo na Great Timoray noon sa kaparaanan po ng pagtitipid na nanggaling sa ating mga butihing sponsors. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. And then meron pong ibibigay dito kay Marcelina at saka siyempre kay Tita Malu de los Santos. Paghatiin natin sa kanila itong itong konting tulong dito. Nag-iisa sa wallet ko, iniingat-ingatan ko siya. Kay Marcelina ay 500, kay Tita Malu de los Santos yung 500. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na kayo muna ha. Thank you so much po. Mga ka-partners, ito. Nabalikan natin si Ate Jessica pero iba yung pagbabalik natin sa kanya. Yung pangarap natin na maipagamot siya, wala nang pag-asa. Huli na. No? Ito yung sinasabi ko na habang nandito pa yung mga mahal natin sa buhay, kailangan natin ipadama sa kanila yung tunay na pagmamahal. No, napakahirap na ipapadama mo yung pagmamahal pagka nakahilata na lang siya. Hindi niya na mararamdaman na mahal mo siya. No, hindi niya mararamdaman yung pagmamahal mo sa kanya. Pero bagkos nangyayari ito po sa buhay po natin. Tanggapin mo dati. Basta yun lang kung anong nasimulan nyo, tuloy-tuloy lang. Ikaw, support. Nakikita na kita, brad. Di ba? Naalala mo, kung nakikita na kita, ikaw ba yung nag-ano ng buhangin doon? Oo. Kasi nag-ano ng buhangin. Kasi po, nakilala ko po sila nung bumili kami ng buhangin. And then may nag-recommenda kay Ate Jessica na sabi niya na dapat daw tulungan. Yung, siya pala yung kapatid na tinutukoy na Ate Jessica na nangangalakal na 15 years old. No? Tulungan mo lang si ate mo ha. Tapos mag-aral. Kung kaya mag-aral, sikapin mo makapag-aral. Iba pa rin yung may pinag-aralan. Diba kuya? Yan. Basta ano lang ha. Kung may problema, kung may kunting pangangailangan, siguro nandan na si Kuya Joey. No? Halos magkapit bahay lang tayo. Pag walang pambigas, walang problema. Pag kaya natin ibigay, makakatulong tayo. And then siyempre, I wish kahit papaano sana na maayos natin itong bahay. No? Kahit papaano matulungan natin si Kuya na maisaayos itong bahay. Magkaroon siya ng pundasyon, magkaroon siya ng yung forma. Na literal na may sariling kwarto, may kusina, may kubeta na totally. No, at sana I wish na matulungan natin sa abot ng ating makakaya. Alam ko mayroon mabubuting sponsor dyan, mayroon mabubuting nanonood sa atin. At siyempre Pasko ngayon, araw po ng pagmamahalan, ipadama po natin yung pagmamahal sa kanila. Sa 28 pa naman po, yung huling libing kay Ate Jessica. Pwede po kayo magpaabot ng pagmamahal sa akin, 25 pa lang po ngayon. Pwede po kayo magbigay ng pagmamahal. At siyempre, ipapaabot ko po sa kanyang mga naiwan. Maraming salamat po para kahit paano po makatulong sa pamilya po nila. Thank you po and God bless. Hanggang sa muli, mga partners, ito po yung Pasko na paglingap natin kay Ate Jessica. Ang paglingap po natin ay walang pinipili, patay man po o buhay. No? Ito yung ating huling dungaw kay Ate Jessica. Maraming salamat Ate Jessica. Naging bahagi ka ng ating channel. Naging bahagi ka, nagpaiyak ka sa mga maraming viewers. Nung unang interview ko sa iyo, grabe yung mga comment, no? Marami kang pinaiyak ng mga viewers natin. Thank you so much. At siyempre, kung gusto mo makita ang nanay mo, puntahan mo lang yung YouTube channel ko. Puntahan mo lang doon. Yung dalawa kayong ini-interview dito, yung nagyayakapan kayong dalawa magnanay. Yun yung una-una mo maalala. No? Salamat po, God bless. Hanggang sa muli, mga kapartners. Mag-ingat po tayo palagi. Pabisita po. Siyempre, The Great Timoray noon na walang hanggang lumilingap sa mga kababayan po natin mahirap dito sa summer. Thank you so much po.
Boy Tabang, Edna Condor, Baby Mix Vlog, ayan. At saka si Raymond Galosa, Tatay Remy, supportan din po natin. Hanggang sa muli, bye-bye po, God bless. Mag-ingat tayo. At sa lahat po ng team na pumunta sa ating upload, thank you so much po. Pure Heart, Team Puso, Team Dunga, maraming salamat po. Team Organic, Team Tanod, thank you so much po. Jewels 5, maraming salamat. Bye-bye po. Ingat po tayo palagi.